Ako si Maria Santos. 24 anyos ako. At hanggang sa araw na tinawagan ako ng aking ama, akala ko ang pagbili ng aking unang bahay sa Tagaytay ang magiging sandali na ang buhay ko ay hindi nahiram. Katatapos ko lang sa isang bahay na may pulang bubong at napakagandang tanawin ng lawa ng Taal. Matapos ang 12 taon ng overtime, paglaktaw sa mga bakasyon, at pagtanggi sa halos lahat ng bagay maliban sa pananatili. Hindi pa nga ako ganap na nakakalipat. Kalahati ng aking mga kahon ay nakasarado pa rin. Ang aking mga pinggan ay nakasalansan sa sahig at ako ay natutulog sa isang air mattress dahil gusto kong mag-ipon bago bumili ng totoong kasangkapan. Nang umagang iyon, nakatayo ako sa kusina at sinusukat ang dingding para sa mga bookshelf nang umilaw ang aking telepono. Hindi bumati ang aking ama. Sinabi niya, "Kailangan mong kunin ang iyong mga gamit. Mas kailangan ng kapatid mo ang bahay kaysa sa iyo." Natawa ako noong una dahil napakawalang hiya ng pangungusap na hindi ito totoo. Pagkatapos ay nagsalita sa speaker ang aking ina at sinabing, "Kalmado ka lang. Bahay na ito ng kapatid mo, Maria. Magpakatatag ka na." Sa likuran, narinig ko ang mga bata na tumatakbo, ang mga pintuan ng cabinet na bumubukas, at pagkatapos ay ang boses ng aking kapatid, magaan at mapagmataas at ganap na nakatira sa isang lugar na hindi niya kailanman binayaran. "Hindi ka welcome dito, kaya wag mong gawing pangit ito." Iyon ang sandali na bumaba ang aking sikmura nang napakabilis kaya kailangan kong kumapit sa counter. Hindi sila nagtatanong. Nakalipat na sila. Ginamit ng aking ama ang emergency key na ibinigay ko sa kanya habang ako ay nasa trabaho. At ang buong kinabukasan ko ay naibigay na parang pabor ng pamilya. Pagkalipas ng 2 araw, nagdaos sila ng housewarming party sa aking bahay at sinabi sa mga tao na hindi ako kailanman tumulong kahit kanino. Akala nila ay nabura na nila ako. Ang nakalimutan nila. Ang hindi nila inabala na suriin ay kung kaninong pangalan ang nasa titulo. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang sinabi niya at kung ano ang nangyari pagkatapos kong lumabas, sabihin mo sa akin kung anong oras na ngayon sa iyo at saan ka nanonood. Curious ako kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, hindi ako umiyak. Alam kong kakaiba iyon. Ngunit labis akong natulala para umiyak. Pumasok ako sa trabaho sa museo. Sinuri ang inventaryo ng mga mapa ng ika-17 siglo. Pinirmahan ang mga form ng paglilipat para sa isang shipment ng loan mula sa Maynila. Sinagot ang mga email at ngumiti sa mga donor habang paulit-ulit na pinatugtog ng utak ko ang pangungusap na iyon. Bahay na ito ng kapatid mo. Ngayon, ang trabaho ko bilang registrar ng museo ay basically dokumentasyon, chain of custody, at patunay. Sinusubaybayan ko kung ano ang pagmamay-ari ng sino, saan ito nagmula, saan ito napupunta, at kung ano ang mangyayari kung may humipo sa isang bagay na wala silang karapatang hipuin. Hawak ko ang mga bagay na walang presyo na may mas mataas na proteksyon sa batas kaysa sa iniisip ng aking pamilya na karapat-dapat ako. Nang ika-4 na gabi, dumaan ako sa bahay pagkatapos ng paglubog ng araw. Nakabukas ang ilaw ng aking beranda. Hindi ilaw ng beranda ng lumang apartment ko, kundi ilaw ng beranda ko. Nakita ko ang isang stroller sa harapan ng hagdan, mga maliliit na sneakers na nakahanay sa pinto, at isang wreath sa pinto na hindi ko binili. Isang tawa ang lumutang sa screen window, at agad kong nakilala. Si Elena, ang aking gintong kapatid, ang palaging lumulunsad ng malambot kahit kanino pa siya apakan. Nang gabing iyon din, binuksan ko ang isang storage bin sa aking apartment at nakita ang isang hard drive na puno ng mga digitized na video ng pamilya na matagal ko nang gustong ayusin. Hindi ko hinahanap ang sakit ng pagkabata. Hinahanap ko ang patunay na hindi ako baliw. Nag-click ako ng isang file. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isa pa. Sa edad na 8, hawak ko ang isang spelling bee trophy habang iniaayos ng aking ina ang sash ng pageant ni Elena at sinabi sa camera na mag-zoom in sa maganda. Sa edad na 14, nasa background ako ng isang video ng Pasko na nagbabalot ng mga regalo habang kinukunan ng aking ama si Elena na nagbubukas ng isang lumang kotse na isinakripisyo nila ang lahat upang bilhin. Sa edad na 22, sa hapunan ng aking pagtatapos sa kolehiyo,
Itinaas ng aking ina ang kanyang baso at kung paano niya napunta ang toast sa isang talumpati tungkol sa paghahanap ni Elena sa kanyang sarili. Hindi ito isang dramatikong pagtataksil. Ito ay daan-daang maliliit na pagbabago na paulit-ulit hanggang sa ako ay naging kabayong pandigma ng pamilya at siya ay naging kuwento ng pamilya. Iyon ang sandali na sa wakas ay sinabi ko ang kanilang mga pangalan nang malakas sa walang laman na silid na parang binabasa ko ang isang listahan ng mga kaso. Roberto Santos, Teresa Santos, Elena Santos. At nang sabihin ko ang kanilang mga pangalan nang ganoon, isang bagay sa loob ko ang lumamig. Huminto ako sa pag-iisip bilang isang anak na babae at nagsimulang mag-isip bilang isang records manager. Kinuha ko ang settlement statement mula sa aking closing. Nag-iisang may-ari, Maria Santos. Sinuri ko ang mortgage. Nag-iisang nangutang, Maria Santos. Insurance sa bahay, utilities, titulo, pagpaparehistro ng buwis, lahat ay akin. Pagkatapos ay sinuri ko ang doorbell camera app na na-install ko ngunit halos hindi ko ginamit. Nandoon pa rin ang footage. Ang aking ama na binubuksan ng pinto. Ang aking ina na nagdadala ng mga garment bag. Si Elena na nagdidirekta sa mga movers habang may hawak na latte. Ang kanyang asawa, si Miguel, na nagdadala ng mga naka-frame na litrato. Isa sa aking mga kahon na inilagay sa bangketa na parang basura. Hindi lamang sila lumampas sa isang hangganan. Naidokumento nila ang kanilang sariling paglabag sa akin sa high definition. Ang susunod na sampal ay dumating sa social media. Nag-post si Elena ng isang ngumingiti na family photo sa aking sala na may caption, "Sa wakas ay nasa aming forever home. Nagpapasalamat sa mga taong talagang nagpapakita." Nag-comment ang aking ina ng mga puso. Isinulat ng aking ama, "Ipinagmamalaki ka namin, anak." Dose-dosenang mga estranghero ang bumati sa kanila. Isang babae ang sumulat, "Napakasaya na tinulungan kayo ng pamilya ninyo na makabangon." Sumulat naman ang isa pa, "Nakakatuwang makita ang mga mabubuting tao na ginagantimpalaan." Napakatagal kong tinitigan ang screen na iyon. Kaya nagsimulang lumuha ang aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nauunawaan ko ang estratehiya. Hindi lang nila kinukuha ang bahay ko. Sinusulat nila ako palabas sa publiko bago pa ako makapagsalita. Pagkatapos ay dumating ang imbitasyon. Hindi sa akin. Siyempre, ibinahagi ng isang katrabaho ng aking ina ang post ni Elena tungkol sa open house. At nandoon nga, "Halika't ipagdiwang ang aming bagong simula ngayong Sabado." Ang aming bagong simula sa bahay ko, iyon ang eksaktong sandali na nawala ang ulap. Tinawagan ko si attorney, Ricardo Ramirez, isang abogado sa real estate. Kinabukasan at bago ko pa matapos magpaliwanag, sinabi niya, "Huwag mo muna silang babalaan. Kolektahin ang bawat dokumento, i-save ang bawat post, i-download ang bawat video, hayaan silang magpatuloy sa pagsasalita." Kaya ginawa ko, gumawa ako ng mga folder, screenshots, kopya ng titulo, kumpirmasyon ng utility, mga dokumento ng insurance, footage ng Ring doorbell, mga text message, kahit isang litrato ng lockbox code na minsan kong pinagkatiwalaan sa aking ama. Akala nila ay muli akong naging di nakikita na anak na babae. Ngunit ang pagiging di nakikita ay maaaring maging kapakipakinabang kapag ang mga taong minamaliit ka ay masyadong mayabang upang itago ang ebidensya. Sa pagtatapos ng linggong iyon, mayroon akong legal na file na napakakapal na sumasakit ang aking mga kamay. Sa pagtatapos ng susunod, handa na akong pumasok sa sarili kong bahay at hayaan silang magtanghal ng kanilang mga kasinungalingan sa huling pagkakataon. Ang housewarming party ay isang Sabado ng alas 4. Dumating ako ng 4:20 dahil mahalaga ang oras kapag abala ang mga tao sa paghanga sa sarili. Nakahanay ang mga kotse sa magkabilang gilid ng block. Nakilala ko ang mga kapitbahay na hindi ko pa nakikilala. Mga kakilala sa simbahan ng aking ina, 2 sa mga kaibigan sa golf ng aking ama, at hindi bababa sa 1 dosenang estranghero na may hawak na papel na plato at pulang plastic cups sa isang tahanan na hindi ko pa rin nalalaman kung saan ako nakatira. Mula sa bukas na bintana sa harap, naririnig ko si Elena na nagsasabi sa isang tao na kailangan ng lugar ang woman's touch
na napaka-bold. Kung isasaalang-alang na wala pa siyang 2 linggo doon at naipinta na niya ang hallway trim na binuno ko ng 1 buwan para maibalik sa dati. Nakatayo ako sa bangketa ng halos 10 segundo. Huminga lang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Kung hindi mo ito mahuhubog ng maayos, magiging pabaya ka. At hindi ako pumunta doon para maging magulo. Pumunta ako doon para hindi makalimutan. Sa loob, ang amoy ang unang tumama sa akin. Inihaw na karne, artipisyal na vanilla candles, at ilang matapang na floral room spray na laging ginagamit ni Elena kapag gusto niyang magmukhang mamahalin ang mga bagay. Naunang nakita ako ng aking ina at muntik na niyang mahulog ang inumin niya. Nag-igting ang aking ama. Dahan-dahang lumingon si Elena. Nakapatong pa rin ang isang kamay sa granite edge ng aking kitchen island. At ngumiti na parang ako ay isang nuisance na inaasahan niyang darating din. Aba, sino kaya ang nagpasya na bumisita? Sabi niya ng malakas para marinig ng buong silid. Nagkabuhol-buhol at humina ang usapan. Nararamdaman kong nakikinig ang mga tao nang hindi tumitingin. Patuloy si Elena. Alam mo, nakakatawa. Hindi siya gumalaw ng daliri habang kami ay naghihirap, pero ngayon bigla siyang gusto ng atensyon. Ilang kaba na tawa. Idinagdag ng aking ina. Maria, hindi ito ang tamang oras. Ang aking ama ay nagsalita ng mas prangka. Huwag kang magsimula ng gulo sa harap ng mga bisita. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko kailangan. Sa totoo lang. Sabi ko, ito ang eksaktong tamang oras. Pagkatapos ay kinuha ko sa aking bag at inilapag ang 3 bagay sa hapagkainan sa harap ng lahat. Isang kopya ng titulo, isang nakaprint na still shot mula sa aking doorbell camera ng aking ama na pumapasok gamit ang emergency key at isang abiso mula sa opisina ni attorney Ricardo na naka-address sa lahat ng 4 na nakatira. Naging tahimik ang silid sa isang paraan na masasabi kong parang surgical. Tinitigan ni Elena ang papeles. Pagkatapos ay mabilis na tumawa. Napakawalang hiya nito, sabi niya. Sabi ni Itay, ay ayos lang sa iyo na manatili kami rito. Sumagot ang aking ama. Pamilya tayo. Hindi pa niya ginagamit iyon. Iyon ang sandali na tiningnan ko ang lahat ng mga bisita at sinabing malinaw para marinig ng mga nasa likuran ng silid. Dahil nagdiriwang ang lahat dito, hayaan ninyo akong iligtas kayo mula sa pagiging saksi sa isang kasinungalingan. Ako ang nag-iisang legal na may-ari ng property na ito. Pumasok sila gamit ang susi na ibinigay ko para sa mga emergency at lumipat habang ako ay nasa trabaho. Sinubukan ng aking ina na kunin ang mga papeles. Inilayo ko ang mga ito. Bumitak ang ngiti ni Elena. Seryoso ka bang gagawin mo ito ngayon? Suminghal siya. Sa harap ng lahat? Tinitigan ko siya sa mata. Ginawa mo na iyan sa harap ng lahat online sa bahay ko. Pagkatapos si attorney, Ricardo, na nagsabi sa akin na mananatili siya sa malapit kung gusto ko ng isang saksi, ay pumasok sa pintuan sa harap matapos kong i-text siya ng isang salita. Ngayon, ipinakilala niya ang kanyang sarili, iniabot ang formal na kahilingan para sa agarang pagsuko ng ari-arian at ipinaliwanag sa tono ng isang taong paulit-ulit na ipinaliwanag ang batas sa mga taong may karapatan ng maraming beses na ang anumang karagdagang pananakop, pagkasira ng ari-arian o panghihimasok sa pag-access ay magpapataas ng kanilang pananagutan. Isa sa mga kaibigan ng aking ama ang tahimik na inilapag ang kanyang plato at umalis. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa, halos marinig mo ang unti-unting pagkakawatak-watak ng partido. Si Elena, siyempre, ay nagdrama. Ito ay malupit. Sabi niya, lumuha sa tamang oras. Alam mo, kailangan namin ng tulong. Ang kanyang asawa, si Miguel, na tahimik lang hanggang noon, ay nagtanong na nagpabago sa buong silid. Teka, sinabi mo sa akin na magkasamang nagmamay-ari nito ang iyong mga magulang? Napatigil si Elena. Nagsimulang magsalita ang aking ama. Nagsimulang umiyak ang aking ina. Tiningnan ni Miguel ang titulo, pagkatapos ay ako, pagkatapos ay bumalik sa kanyang asawa na parang isang lalaki
na biglang napagtanto na ang kanyang kasal ay itinayo sa mga piling katotohanan. Nagsinungaling ka ba sa akin? Tanong niya. Sumagot si Elena. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa mga anak natin. Ang linyang iyon ay maaaring gumana sa aking mga magulang. Hindi ito gumana sa akin. Hindi, sabi ko. Ginawa mo ang pinakamadali dahil sinanay ka ng lahat sa pamilyang ito na maniwala na ang aking trabaho, ang aking pera, at ang aking kinabukasan ay komunal na ari-arian. Gustong-gusto kong sabihin sa iyo na iyon ang sandali na sila ay sumuko. Hindi, humalakhak. Ang mga taong ganoon ay bihirang tumigil sa kahihiyan. Lumilipat sila sa sisihin. Tinawag ako ng aking ama na makasarili. Sinabi ng aking ina na pinapahiya ko sila. Sinabi ni Elena sa mga natitirang bisita na palagi ko siyang kinamumuhian. Ngunit nawala na ang magic. Ang kasinungalingan ay nabutas. At kapag ang hangin ay nagsimulang tumagas mula sa isang alamat ng pamilya, lahat ay nakakarinig ng huni. Bago ako umalis, dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid dahil gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ko na wala sa mga ito ang kanila. Sa likod na silid tulugan, isa sa aking mga nakalabel na kahon sa paglipat ay nabuksan at nakalkal. Sa banyo, ang aking mga tuwalya ay nakasabit sa lababo na parang hiniram na balat. Sa sala, tinakpan ni Elena ang fireplace mantle ng mga litrato ng pamilya na hindi ako kasama. Kinuha ko ang isa sa mga frame na iyon, inilagay ng nakaharap sa mesa at sinabing, nabubuhay ka sa loob ng mga kahihinatnan ng pagmamaliit mo sa akin. Hindi mo pa alam ang buong bayarin. Pagkatapos ay umalis ako. Ang sumunod na buwan ay digmaan ng papeles at mas mahusay akong ginawa para dito kaysa sila. Akala ni Elena na magiging emosyonal ako at susuko. Akala ng mga magulang ko na susuko ako alang-alang sa kapayapaan ng pamilya. Ang hindi nila naiintindihan ay ginugol ko ang aking buhay bilang isang matanda sa pag-aaral kung paano pangalagaan ang mga talaan upang ang katotohanan ay manatili ng mas matagal kaysa sa ego. Bumalik ako sa bawat account na konektado sa bahay. Mga spike sa utility, hindi otorisadong pagbabago ng mailing address, mga resibo ng delivery, mga mensahe ng kapitbahay, isang invoice ng kontratista para sa isang illegal na pagtanggal ng pader na ipinagyabang ni Elena sa Instagram, isang abiso sa buwis na nakatali sa isang maliit na online boutique na inirehistro niya gamit ang aking address nang walang pahintulot. Ang isang iyon ay nagpangiti talaga kay Attorney Ricardo. Ito, aniya, tinatapik ang pahina. Dito nagiging bobo ang pagiging makasarili. Sa panahong iyon, ang aking matalik na kaibigan, si Sofia Reyes, ang naging tanging tao na nakakapagpakain sa akin ng buong pagkain. Si Sofia ay isang exhibition designer sa museo, matalino, nakakatawa, at hindi kayang magpanggap na maayos ang isang masamang sitwasyon. Kilala niya ako ng matagal para maunawaan na kapag ako ay tahimik, karaniwan akong bumubuo ng isang bagay. Isang gabi, habang kami ay nakaupo ng mag-cruise ang mga binti sa sahig ng aking apartment, napapalibutan ng mga kahon ng bangko at mga legal na tab, sinabi niya, alam mo ba kung ano ang nagpapalala nito? Hindi lang nakinuha nila ang bahay, kundi na sigurado sila na i-absorb mo ito. Tama siya. Ang bahay ang pangyayari. Ang pag-aakala sa likod nito ang tunay na sugat. Ang papel ko ay laging gumawa, magligtas, mag-organisa, magpatawad, at pagkatapos ay mawala para si Elena ay makikinang sa gitna ng frame. Kaya, gumawa ako ng isang desisyon na walang kinalaman at lahat ng kinalaman sa paghihiganti. Tumigil ako sa paghihintay na tukuyin ng museo ang aking kinabukasan. Sa loob ng maraming taon, tahimik akong nagtayo ng kaalaman sa provenance research, restoration, logistics, at collection planning. Pinilit ako ni Sofia na i-package ang kaalamang iyon sa pribadong konsultasyon para sa maliliit na gallery at mga historical society na hindi kayang magkaroon ng full-time registrars. Alam mo na kung paano patunayan kung ano ang pagmamay-ari ng sino. Sabi niya, mukhang iyan ang iyong superpower. Sa loob ng 6 na linggo, mayroon akong 2 side clients. Pagkatapos ay 3. Mas mahaba ang oras ng trabaho ko kaysa dati. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pagod ay may direksyon.
Ang bawat invoice na ipinadala ko, bawat kontrata na pinirmahan ko, bawat kliyente na nagpakilala sa akin bilang ang nagliligtas ng isang proyekto mula sa kaguluhan ay nagbubuo sa akin. Samantala, ang kaguluhan ay namumukadkad ng maayos sa aking bahay. Dahil oo, ito pa rin ang aking bahay. Ano man ang pang-aabuso nito. Hindi pinansin ng aking ama ang sulat ng demand. Nag-post si Elena ng mga passive-aggressive na quotes tungkol sa pagtataksil at toxic na kamag-anak. 2 beses tumawag ang aking ina, nag-iwan ng mga teary voicemails, at sa paanuman ay hindi kailanman humingi ng tawad. Gayunpaman, nagbago si Miguel. Tumawag siya sa opisina ni attorney Ricardo para humingi ng mga kopya ng mga pampublikong dokumento. Iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Sinusuri niya kung siya ay niloko. At siya ay niloko. Pagkatapos ay nag-email sa akin ng isang kapitbahay, matapos mapansin ang isang dumpster sa harap. Sinimula ni Elena na i-update ang lugar para maging mas kaniya. Bagong backsplash, tinanggal na shelving, pininturahan na brick. Isang litrato ang nagpakita ng mga manggagawa na nagdadala palabas ng orihinal na built-ins mula sa study. Ang mga iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ko binili ang bahay sa unang lugar. Galit na galit ako at nanginginig ang mga kamay ko. Pagkatapos ay gumawa ako ng iba. Naidokumento ko ang pinsala, nagtakda ng mga pagtatansya, at nagdagdag ng isa pang kategorya sa reklamo. Mas madaling parusahan ng pagkasira kapag inilista mo ito. Ang legal na aksyon ay mas mabilis na umusad nang mag-file kami para sa wrongful occupancy, property damage, unauthorized business use ng address, at reimbursement para sa carrying costs. Nagpadala rin si attorney Ricardo ng isang preservation notice na nagbabala sa kanila na huwag burahin ang mga social posts, texts, o financial records na may kaugnayan sa ari-arian. Ito ang nagpatakot sa aking ama. Natawagan ako ng direkta. Wala nang natitirang awtoridad sa kanyang boses. Sobrang lumalabas na ito, sabi niya. Pinag-iisip mo ang mga estranghero na kriminal kami. Naaalala kong sumagot ako ng walang init. Hindi, itay. Ang kilos mo ang gumagawa niyan. Ginagawa ko lang na nakikita. Nag-hang up siya. Pagkaraan ng 2 araw, nagkamali si Elena na nagpabago sa isang malakas na kaso upang maging mapaminsala. Ibinenta niya ang aking orihinal na foyer mirror. Isang antik na minana ko sa aking lola. Sa pamamagitan ng isang online marketplace. Ang bumibili, pagpalain siya, ay isang guro ng kasaysayan sa lokal na nakakilala sa akin mula sa website ng museo at nag-email upang tanungin kung ako ay nagda-downsize. Muntik ko nang mahulog ang telepono nang makita ko ang litrato. Agad ang tugon ni Attorney Ricardo. Claim ng conversion, binagong reklamo, emergency motion. Kung hindi mo pa nakita ang isang narrative ng pamilya na bumagsak sa ilalim ng dokumentasyon, ito ay hindi kasing dramatiko, gaya ng iniisip ng mga tao. Hindi ito nangyayari sa isang pagsabog. Nangyayari ito sa mga layer. Una, nawalan sila ng kumpiyansa. Pagkatapos ay nawalan sila ng pagkakapare-pareho. Pagkatapos ay nagsimula silang magkasalungatan sa isa't isa. Ang aking ina ay nagkuwento ng isang bagay. Ang aking ama ng isa pa. Si Elena ng pangatlo. Huminto si Miguel sa paglitaw sa likuran ng kanyang mga post. Huminto sa pagkomento ang mga kaibigan sa simbahan. At nang dumating ang taglagas, nakabuo ako ng isang bagay na mas malakas kaysa sa galit. Mayroon akong leverage. Ang nakakatawa sa pagiging anak, na palaging binabalewala, ay natututo kang mabuhay ng walang papuri. Ang mapanganib na bagay ay kapag sa wakas ay huminto ka sa pagmamakaawa na makita. Madalas na napagtanto ng mga tao na huli na ikaw ang structural beam na nagtataguyod ng kanilang mga ilusyon. Pagsapit ng Oktubre, sapat na ang paglago ng aking konsultasyon upang anyayahan ako ng museo na mag-curate ng isang maliit na pampublikong programa tungkol sa etika ng restoration at ang nakatagong paggawa sa likod ng pagpapanatili ng kasaysayan. Tinulungan ako ni Sofia na gawing mas malaki ang isang bagay. Isang maayos na kaganapan sa gabi na may mga donor, lokal na press, at isang showcase ng mga na-recover na bagay na ipinares sa mga kwento tungkol sa pagmamay-ari, pag-aalaga, at maling pagkakakilanlan. Hindi gaanong subtle ang tema.
at hindi ko na ininda. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng isang silid na binuo sa katotohanan. Tinawag namin ang kaganapan na ang nananatili. Ang pamagat ay higit pa sa exhibit. Ito ay angkop sa akin. Sa gabi ng pagbubukas, nagsusuot ako ng navy dress. Tinirintas ang aking buhok at nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng gallery. Mas matatag ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Puno ang silid ng A630. Nandoon ang mga reporter mula sa 2 lokal na sining. Gayun din ang mga miyembro ng board, mga independent curator, at ilang bagong kontak sa pagkonsulta. Nagtanong ang mga tao ng matatalinong tanong. Nakinig sila. Nagtala sila. Sinabi nila na ang aking trabaho ay nagbigay sa kanila ng bagong paggalang sa mga di nakikitang sistema na nagpoprotekta sa mahalaga. Nais ko sana'y maipaliwanag ko kung ano ang naramdaman noon matapos ang isang buhay na trato na parang support staff sa aking sariling pamilya. Pagkatapos si Sofia, na malapit sa pasukan na namamahala sa daloy, ay naging napakatahimik. Sinundan ko ang kanyang tingin at nakita ko ang mga huling tao na gusto ko sa silid na iyon, sina Elena at Miguel. Mukhang pagod si Miguel. Mukhang kinakabahan si Elaine. Mukhang handa si Elena para sa labanan. Binaybay niya ang sahig ng gallery na may parehong maliwanag, marupok na kumpiyansa na ginagamit niya kapag gagawa siya ng isang bagay na padalos-dalos. Wow! Sabi niya, lumingalinga na parang nagbibigay ng pag-apruba. Ang cute naman ito. Hindi ko inakala na ang drama ng pamilya ay maaaring maging isang brand. Ilang bisita ang nagpanggap na hindi nakarinig. Ang iba ay talagang nakarinig. Nararamdaman kong nagbago ang kapaligiran, naghihintay. Lumapit si Sofia, ngunit bahagya kong iniling ang ulo ko. Hayaan mo siyang magsalita. Naisip ko, ang mga sinungaling ay pinakamakapaki-pakinabang kapag pakiramdam nila ay nagdaradrama sila. Humakbang pa si Elena at itinaas ang kanyang boses. Alam mo, nakakatawa siya na nagpapanggap na may prinsipyo ngayon. Kalahati ng kanyang inspirasyon ay nagmula sa paninirahan sa aming bahay at panonood sa akin na muling buuin ang isang tahanan para sa aking mga anak. Nandoon na, hindi sapat na lumabag siya. Nagsinungaling at sinira ang aking ari-arian. Kailangan pa niyang mangangkin ng narrative. Ngumiti ako, hindi ng buong pagmamahal, ngunit ng may pagkilala. Ang aming bahay, sabi ko sa mikropono na ginamit ko para sa mga komento, huminto ang mga usapan sa paligid ng silid. Nakakainteres ang pagkakasalita niyan, Elena. Pagkatapos ay tumango ako kay Sofia na nag-abot sa akin ng isang folder. Wala nang dramatikong slideshow sa pagkakataong ito. Hindi ko kailangan ng palabas. Kailangan ko ng katumpakan. Dahil pinili mo ang isang pampublikong setting, ipinagpatuloy ko. Maging tumpak tayo. Legal na akin ang ari-arian. Naibigay na sa iyo ang abiso. Ginamit mo ang aking address para sa iyong negosyo nang walang pahintulot. Ibinenta mo ang isang minanang bagay na hindi sa iyo. At noong nakaraang linggo, humingi ang iyong abogado ng isang settlement discussion matapos makita ang binagong mga pinsala. Isang nakikitang alon ang dumaan sa silid. Maria, mangyari na. Nagkunwari si Elena na galit. Obsessed ka sa pagpapahiya sa akin. Singhal niya. Palagi kang naiinggit. Ang linyang iyon ay maaaring nagkaroon ng bisa noon dahil ito ang default ng pamilya. Ngunit mahalaga ang timing. At ang sinabi niya pagkatapos ay nagtapos sa kanya. Wala kang pakialam sa bahay na iyon hanggang sa ginawa ko itong magmukhang maganda. Isang reporter ang talagang ibinaba ang panulat niya at tinitigan siya. Nagbigay sa akin si Sofia ng pinakamaliit na tingin na nagsasabing hindi niya lang sinabi iyan ng malakas. Kalmado akong sumagot. Inayos ko ang bahay na iyon bago ka pa pumasok. Nag-ipon ako para dito. Binili ko ito. Ininsured ko ito. Binayaran ko ang bawat buwis para dito. Dinisenyo mo sa ibabaw ng aking trabaho at tinawag itong kapalaran. Pagkatapos ay nagsalita si Miguel. Hindi sa akin, kundi sa silid. Ang kanyang boses ay walang emosyon sa kahihiyan. Sinabi niya sa akin na ang kanyang mga magulang ang magkasamang nagmamay-ari nito at si Maria ay pumayag.
Wala sa mga iyon ang totoo. Kung narinig mo na ang isang kasinungalingan na namatay sa publiko. Muling napaiyak si Elena, ngunit sa pagkakataong ito ay walang nagmamadali na magpatahan sa kanya. Inabot siya ni Elaine. Binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ganap na lumayo si Miguel. Tahimik na hiniling ng isang trustee ng museo sa seguridad na manatili sa malapit bagaman walang pisikal na nangyari. Ang tunay na pinsala ay panlipunan at alam ng lahat. Ang kwento ay hindi na pagmamayari ng gintong anak na babae na may sugatang ngiti. Ito ay pagmamayari ng mga dokumento, mga saksi, mga kontradiksyon, at ang lalaking niloko niya para ilipat ang kanyang mga anak sa isang kaso. Siya ang unang tumakas. Sumunod si Elaine. Si Miguel ay nanatili ng sapat upang sabihing napakalambot. I'm sorry. Bago lumabas sa ibang pinto. Pagkatapos, nagpatuloy ang kaganapan. At iyon marahil ang pinakanakakatuwang bahagi. Hindi ang pagkalantad mismo, kundi ang katotohanan na ang kanilang kaguluhan ay hindi na nagdidikta sa buong silid. Nagtanong ang mga tao kung maayos ako. Sinabi ko, oo. Dahil sa unang pagkakataon, totoo iyon. Isang donor mula sa isang preservation foundation ang lumapit sa akin malapit sa pagtatapos at sinabing, mayroon kang isang bihirang kakayahan na gawing imposibleng balewalain ang mga katotohanan. Nag-alok siya na ipakilala ako sa 2 institusyon na naghahanap ng mga outside consultant. Sa pag-uwi, napatawa si Sofia nang napakalakas na kinailangan niyang huminto. Sinubukan niyang i-hijack ang isang profesional na kaganapan. Sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang mga mata. At sa halip, ay nagbigay siya ng testimonial sa iyong karera. Ngunit sa ilalim ng katatawanan ay may isang bagay na mas mahirap at mas malinis. Palaging umasa si Elena sa intimacy upang panatilihin akong tahimik. Sa sandaling lumipat ang katotohanan sa pampublikong espasyo kung saan mas kaunti ang halaga ng mga tungkulin kaysa sa mga talaan. Wala na siyang natira kundi pagganap, at ang pagganap ng walang kredibilidad ay ingay lamang sa mamahaling sapatos. 3 linggo pagkatapos ng exhibit, tumawag si Attorney Ricardo na may update na hinihintay ko. Ipinagkaloob ng korte ang pagmamayari at itinakda ang timeline para sa pagpapatupad kung hindi kusang loob na iiwan ang ari-arian. Iniutos din nila ang pagpapanatili ng natitirang nilalaman ng ari-arian na nangangahulugang wala ng mga mapanlinlang na benta, wala ng mga nawawalang mana, wala ng pagpapanggap na may pinsala na noon pa. Gusto ng panig ni Elena ng settlement. Gusto ng aking ama ng usapang pamilya. Gusto ng aking ina ng panalangin. Gusto ko ng mga susi, pag-aayos, pagbabayad, at distansya. Si Miguel, nalaman ko kalaunan, ay lumipat sa isang short-term rental kasama ang mga bata habang nagpapasya siya kung ano ang susunod na gagawin. Tapos na siyang maniwala sa bersyon ni Elena ng mga pangyayari. Ang gintong anak, lumalabas, ay kumikinang lamang kapag ang lahat ng iba ay nagbibigay ng kuryente. Pagkatapos ay dumating ang text mula kay Elena. Tinitigan ko ito ng matagal, hindi dahil sa natukso ako, kundi dahil sa pagiging walang hiya nito na nakakaakit sa akin. Walang abogado pagkatapos ng trespassing, fraud adjacent na maling paggamit ng address, pagkasira ng ari-arian, online defamation, at pagbebenta ng salamin ng aking lola. Iyon ay parang paghingi sa isang siruhano na itabi ang scalpel sa kalagitnaan ng isang life-saving procedure dahil ang incision ay naging personal. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 1 oras, tumawag ang aking ama. Ang iyong ina ay nagkakagulo, sabi niya. Kailangan ng tumigil ito. Sinabi ko, ito ay titigil kapag tumigil kayo sa pagtrato sa aking buhay bilang isang extension ng mga gusto ni Elena. Bumuntong hininga siya ng malakas. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, ang takot ay sumiksik sa kanyang boses. Hindi mo naiintindihan kung gaano na ito lumalala. Halos matawa ako. Naiintindihan ko ng perpekto. Sabi ko, kaya nga sa wakas ay gumagana ito. Gayunpaman, sumang-ayon ako sa isang pagpupulong ngunit sa aking mga tuntunin, hindi sa kanilang simbahan,
Hindi sa bahay, hindi sa isang restaurant kung saan sila ay maaaring magpanggap na normal. Sinabi ko kay Attorney Ricardo na gusto ko ng handa ang lahat ng nauugnay na file, organisado ang bawat pagtatansya ng pinsala, malinaw ang bawat kategorya ng reimbursement. Pagkatapos ay inanyayahan ko sila sa aking apartment. Ang maliit na apartment na minsan nilang hinamak, ang apartment na tahimik kong ginawang command central. Tinulungan ako ni Sofia na ayusin ang lugar nang may halos nakakatawang pagiging tumpak, legal na binder sa dining table, mga nakaprint na still sa mga nakalabel na folder, mga quote mula sa mga kontratista, kopya ng possession order, humalakhak spreadsheet ng carrying costs, storage, repairs, at replacement values. At oo, naghintay si Attorney Ricardo sa kwarto hanggang sa i-text ko siya na lumabas. Natuto ako ng isang mahalagang bagay sa lahat ng ito. Ang sorpresa ay hindi kalupitan kapag ginamit upang itigil ang patuloy na pagnanakaw. Ang sorpresa ay pagpigil. Dumating sila sa isang kulay abo na linggo ng hapon. Nauna si Roberto, mukhang mas matanda ng 10 taon. Sa likod niya si Elaine na may hawak na panyo. Si Elena ang huli, nakasuot ng salamin sa loob ng bahay, na nagsasabi sa akin ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang estado. Hinubad niya ang mga ito at halos hindi ko siya nakilala, hindi dahil sa mukha siyang kahila-hilakbot, kundi dahil mukha siyang ordinaryo. Hubad sa kinang ng pamilya. Hubad sa pag-aakalang may iba pa na sasalo sa epekto. Siya ay isa lamang babae na gumawa ng isang makasariling desisyon at sa wakas ay nakarating sa isang pader na hindi gagalaw. Mabuti. Umupo kami. Ang silid ay tila mas maliit kaysa dati. Hinayaan kong manatili ang katahimikan hanggang sa maging hindi komportable ito upang maging tapat. Nagsimula ang aking ama sa karaniwang wika, mga di pagkakaunawaan, emosyon, pamilyang nagkakaproblema. Walang sino man ang may intensyon na manakit. Hinayaan ko siyang magsalita hanggang sasabihin niya, lahat tayo ay nagkamali. Pagkatapos ay itinulak ko ang isang binder sa kanya at sinabing, hindi, nagpasya kayo. Inakay ko sila sa bawat isa. Hindi autorisadong pagpasok, pananakop ng walang pahintulot, pinsala mula sa hindi aprobadong renovation, pagpaparehistro ng negosyo gamit ang aking address, pagbebenta ng aking ari-arian, mga pahayag na mali sa publiko, mga legal na bayarin, kaantala sa paglipat, pagtaas ng panganib sa seguro, mga gastos sa imbakan, mga quote ng kontratista, mga halaga ng kapalit. Bawat pahina ay isang pangungusap na akala nila ay hindi kailanman isusulat. Nagsimulang umiyak si Elaine sa kalagitnaan. 2 beses pinutol ni Elena. Parehong beses upang sabihing, nagpapalaki ako at parehong beses akong nag-abot ng isa pang dokumento. May isang partikular na uri ng katahimikan na bumabagsak kapag napagtanto ng mga tao na ang emosyon ay hindi magbubura ng papel. Ito ay halos banal. Pagkatapos ay tinawag ko si Attorney Ricardo. Humingal talaga ang aking ina. Bumulong si Elena. Hindi ka pani-paniwala. Umupo si Attorney. Ricardo, binuksan ang kanyang sariling folder at ipinaliwanag ang mga opsyon sa simpleng English. Lumabas bago ang deadline. Isuko ang mga susi, payagan ng inspeksyon, bayaran ang mga napagkasunduang pinsala sa paglipas ng panahon, at makipagtulungan o harapin ang pagpapatupad, pinalawak na exposure sa sibil, at posibleng referral ng partikular na pag-uugali para sa karagdagang pagsusuri depende sa kung ano ang matuklasan. Namutla ang aking ama sa salitang discovery. Mabuti. Ang discovery ay kung saan namamatay ang mga mito ng pamilya sa ilalim ng panunumpa. Sinubukan ni Elena ang huling manipulasyon. Tiningnan niya ako ng may luha sa mata at sinabing, gagawin mo ba talaga ito sa sarili mong kapatid? Sandali, ang bata sa akin, ang sinanay na makonsensya sa pag-iral, ay nagulantang. Pagkatapos ay sumagot ang matanda. Hindi, Elena. Ginagawa ko ito dahil ginawa mo ito sa sarili mong kapatid. At umasa ka na walang kahihinatnan. Iyon ang naging punto ng pagbabago. Hindi dahil humingi sila ng tawad. Hindi sila humingi ng tawad. Hindi talaga. Sila ay nagkagulo. Inamin ni Elaine na sinabi niya sa mga kamag-anak na ang bahay ay kay Elena
na dahil ipinapalagay niya na hindi ko na ito hahamunin. Inamin ni Roberto na ginamit niya ang emergency key dahil may kailangang magdesisyon. Inamin ni Elena na binago niya ang address ng negosyo dahil sinisira ng mga problema niya sa pag-upa ang benta at mukhang mas stable online ang aming kapitbahayan. Bawat kumpisal ay nagpapaliit sa kanila. Bawat sagot ay nagpapahinahon sa akin. Nang sila'y umalis, walang sino man ang nagpapanggap na naroon kami upang magpagaling. Naroon kami upang isara ang isang bitag. Wala silang pinirmahan ng araw na iyon, ngunit nakita nila ang buong tanawin. At kapag sa wakas ay naiintindihan ng mga tao ang laki ng bangin na kinatatayuan nila, ang ilan sa kanila ay umaatras. Ang ilan ay tumatalon pa rin. Si Elena, sa kalaunan, ay mayroon pa ring isang masamang pagpipilian na natitira sa kanya. Ang huling pagbagsak ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Attorney Ricardo. 2 araw pagkatapos ng pulong, nag-file si Miguel ng separation. Alam kong gusto ng ilang manonood ang mga kwento ng paghihiganti, kung saan ang asawa ay agad na nagiging bayani. Ngunit hindi ito iyon. Hindi siya kakampi ko. Siya ay isang lalaki na natuklasan na inilipat niya ang kanyang mga anak sa isang legal na kalamidad dahil nagsinungaling ang kanyang asawa at mga biyenan at pinili niya ang pagpapanatili ng sarili. Gayunpaman, ang epekto kay Elena ay mapaminsala. Kung wala ang kita ni Miguel at sa negosyo niya na bumagsak na dahil sa mga isyu sa buwis na nauugnay sa maling paggamit ng address, hindi na siya maaaring magpanggap na ito ay labanan lamang ng magkapatid. Ito ay isang nasusukat na kabiguan sa buhay. 3 beses tumawag ang aking ama sa isang araw. At nang sa wakas ay sinagot ko, hindi na siya katulad ng lalaking dating nag-utos sa akin na kunin ang aking mga gamit. Mangyari na, sabi niya. Hindi ito kayang bayaran ng iyong ina at ako. Iyon ang sandali na nalaman ko, ang bahaging itinago nila kahit sa akin. Sa pagmamadali na suportahan ang imahe ni Elena, naubos nila ang halos lahat ng kanilang ipon. Tumulong sa kanyang mga utang at matrikula para sa mga bata, sa pag-aakalang ang aking bahay ay magbibigay sa kanya ng oras upang makabangon. Naglaro sila ng lahat dahil naniniwala sila na ako ang ligtas na anak, ang tahimik na makakaligtas sa pagiging isinakripisyo. Ang petsa ng pagpapatupad ng sheriff ay itinakda 30 araw pagkatapos ng utos ng pagmamay-ari. Sila ay umalis sa loob ng 20 da. Hindi umalis ng maayos, syempre. Nag-iwan si Elena ng kalahating nakabalot na sama ng loob sa bawat silid. Murang mga kagamitan kung saan tinanggal ang mas mahusay. Mga butas ng pako, basag na trim, nawawalang hardware, isang basag na tile malapit sa likurang pasukan. Ngunit umalis siya. Sa unang pagkakataon na pumasok ako sa loob pagkatapos magpalit ng lock, tumayo ako sa foyer at nakinig lang. Walang yabag na hindi akin. Walang hiniram na tawa. Walang kasinungalingan na sumusubok manatili sa mga dingding. Amoy alikabok, pintura, at isang napakamahal na aralin. Naidokumento ni Attorney Ricardo ang lahat. Nakuha namin ang salamin ng aking lola mula sa bumili, na naging mabait na ibalik ito matapos marinig ang kwento. Kailangang buuin muli ang mga built-in sa study. Ang mantel ay may mga gasgas mula sa mga pako na ipinako ng decorator ni Elena. Ang kabuuang pinsala ay sapat na masama, kaya napilitang ibenta ng aking mga magulang ang isang maliit na cabin sa lawa na matagal na nilang ipinagyayabang upang bayaran ang bahagi ng settlement. Ang detalyeng iyon, aaminin ko, ay nagbigay sa akin ng isang napaka-espesipikong uri ng kapayapaan. Tungkol sa pampublikong pagbagsak, hindi ito nagmula sa aking pagre-rant online. Nagmula ito sa katahimikan, mga katotohanan, at ang natural na pagkalat ng mga kahihinatnan. Nalaman ng mga kaibigan sa simbahan ang mga bahagi. Mas marami ang nalaman ng mga kapitbahay. Ang pamilya ni Miguel ay nalaman ang natitira. Ang butik ni Elena ay nawalan ng kredibilidad matapos ilantad ng mga isyu sa serbisyo sa customer kung gaano ka-unstable ang mga bagay sa likod ng mga eksena. Huminto ang aking ina sa pag-post ng mga inspirational quotes tungkol sa pagkakaisa ng pamilya. Huminto ang aking ama sa pagbibigay ng payo sa sinuman. At nang tumawag ang isang pinsan para sabihing umaasa siya na hindi ako masyadong mahigpit sa kanila, sinagot ko ng pinakamalayang pangungusap sa aking buhay.
Malugod kayong tinatanggap na patirahin sila sa pangalan nyo. Agad niyang binago ang usapan. Nakakatawa kung gaano kabilis matuyo ang simpatya kapag kasama nito ang mortgage, pananagutan, at mga bayarin sa pag-aayos. Isang buwan pagkatapos, hiniling ni Roberto at Elaine na magkita muli. Muntik na akong tumanggi. Pagkatapos ay napagtanto ko na gusto ko ng isang bagay. Hindi rekonsilyasyon, kundi kalinawan. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa courthouse. Neutral ground. Umiyak ang aking ina bago siya umupo. Mukhang wasak si Roberto. Wala nang dahilan sa pagkakataong ito. Tanging ang manipis, natulalang kalungkutan ng mga taong sa wakas ay nakatitig sa kung ano ang naging kapalit ng kanilang paboritismo. Akala namin maiintindihan mo. Bulong ng aking ina. Iyan ang problema. Sabi ko. Palagi ninyong iniisip na maiintindihan ko ang pagtrato sa akin na mas mababa. Sinubukan ng aking ama na sabihing mahal nila kaming dalawa. Pinigilan ko siya. Ang pag-ibig ng walang paggalang ay kontrol lamang na nakasuot ng mas malambot na damit. Wala sa kanila ang may sagot doon. Nagtanong sila kung makakapagtayo ba kami muli. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Siguro isang araw. Sa maliliit na paraan. Kung matututo sila ng mga hangganan at isasabuhay ang mga ito. Ngunit hinding-hindi na sila magkakaroon ng susi sa aking tahanan, access sa aking mga account, o automatikong pagpasok sa aking buhay. Ang pagpapatawad, kung ito man ay darating, ay hindi magbabalik ng karapatan. Ang mas malalim na paghihiganti ay hindi dahil nawala kay Elena ang bahay. Hindi rin dahil nagkaroon ng problema ang kanyang kasal. Nabasag ang kanyang imahe. O kinailangan ng aking mga magulang na ibenta ang ari-arian para bayaran ang pinsala. Ang mas malalim na paghihiganti ay ito. Hindi na ako available para sa papel na sinulat nila para sa akin. Hindi ako ang maaasahang extra sa spotlight ni Elena. Hindi ako ang anak na babae na ang kakayahan ay maaaring anihin. Nang walang pagkilala, hindi ako ang emosyonal na tambakan kung saan ibinubuhos ng lahat ang gastos. Sa pagpapanatiling nagniningning ng gintong anak. Binawi ko ang bahay. Oo, ngunit higit sa lahat binawi ko ang authorship. Inayos ko muli ang study. Ibinalik ang trim. Ibinalik ang salamin. Naglagay ng mahabang oak table sa dining room. At inanyayahan ang mga taong hindi kailanman humingi sa akin na mawala para sa ginhawa ng iba. Natawa si Sofia nang makita niya ang natapos na lugar at sinabing, ngayon, talagang mukha na itong pag-aari ng isang babae na may mga pamantayan. Tama siya. Kaya, ano ang aral sa lahat ng ito? Hindi ito ang pamilya ang palaging una. Ang linyang iyon ay nagpoprotekta ng maraming masamang pag-uugali. Ang tunay na aral ay ang pamilya ay hindi isang panghabambuhay na permit para manghimasok. Hindi sa iyong tahanan, iyong pananalapi, iyong pagkakakilanlan, o iyong kapayapaan. Ang pagiging kamag-anak ng isang tao ay hindi nagbibigay sa kanila ng karapatang muling isulat ang iyong paggawa bilang kanilang plano sa pagliligtas. At ang pagiging matibay ay hindi nangangahulugang ipinanganak kang upang tahimik na tanggapin ang kawalang katarungan. Minsan ang pinakamamahal na bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay hayaan ang mga kahihinatnan na dumating nang walang pagpapagaan. Minsan, ang hustisya ay mukhang isang court order, isang locksmith, at isang katahimikan na hindi na kayang manipulahin ng sinuman sa iyong pamilya. Kung ikaw ang anak na pinagsabihan na maging mature, maunawain, mapagbigay, pasensyoso, at low maintenance habang ang iba ay patuloy na pinapatawad. Pakinggan mo ako ng malinaw. Ang iyong mga hangganan ay hindi kalupitan, humalakhak. Ang iyong mga talaan ay hindi pagiging petty. Ang iyong pagtanggi na gamitin ay hindi kapaitan. Ito ay paggalang sa sarili. At kung kailanman na itinulak ka sa isang tabi upang ang paborito ay patuloy na manalo, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang magiging breaking point mo. Ang susi, ang kasinungalingan, o ang party na itinapon nila sa isang bahay na hindi kailanman kanila. Salamat sa pakikinig. Ang pinaka namumukod tangi sa akin sa kuwentong ito ay ang pinakamalalim na pagtataksil ay hindi kailanman tungkol sa bahay lamang.
Ito ay tungkol sa mga taon ng kawalang galang na itinuring na normal. Ang tagumpay ni Maria ay nakakatuwa dahil hindi siya nanalo sa pamamagitan ng kalupitan. Nanalo siya sa pamamagitan ng tapang, katotohanan, at mga hangganan. Ginagawa nitong mas makapangyarihan ang kuwento kaysa sa ordinaryong paghihiganti. Ipinapakita nito na ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay hindi makasarili at ang pamilya ay hindi kailanman dapat maging dahilan para sa kawalang katarungan. Ano ang masasakit sa iyo? Ang katotohanan na kinuha nila ang bahay o ang katotohanan na sila ay kumilos na parang hindi mahalaga ang iyong sakit?